everyone, I'm Jimpy, and this is Rewind, a throwback podcast. Hi everyone! Welcome sa pilot episode ito na yung inaantay kong project na sana pakinggan nyo. This is Rewind, a throwback podcast. Alam ko kakasabi ko lang nun sa intro kanina na narinig nyo, but ulit-ulitin natin para may recall, di ba? And eto na nga, this is the pilot. So, hindi ko alam kung anong tatakboy nito. Pero, magstay lang kayo dyan. I'm sure naman marami tayong masishare na memories na makaka-relate ang isa't isa. Dahil yun naman ang goal natin for this podcast. At kaya nga, para matupad ang goal na yan, sa amin, ang daming nagsabi sa akin na dapat daw mag-solo ako bilang podcast ko ito, no? Pero, hindi ko lang naman ito podcast. Actually, podcast nating lahat. Wow! Kala mo naman, di ba? Pero, yeah, kasi nga, sa mga susunod na episodes naman, may mga makakasama naman akong friend. And ito, yung inaya ko ngayon, na gusto ko talaga may kabatuhan ako at hinila ko ngayon, matagal ko na siyang inaawitan. At meron din naman siyang sarili niyang podcast. So parang feeling ko naman deserve naman. Dapat naman na siya talaga na yun. Kasi siya na yung institusyon sa aming dalawa pagdating sa ganito. At saka matagal ko na itong kilala. Diyos ko, isa to sa mga best friends ko talaga. Parang kalahati o more than half of my life. Alam na niya. Alam niya ang bawat hilat siya namin isa't isa. So, hello sa aking college classmate na isa sa mga curators ng Blooming in Faith na podcast. Pakilala na rin natin, di ba? At talaga, malapit siya sa life ko. Nilapit niya rin ako sa mga dapat na pinaglalapitan ko rin talaga. Hi, Ish! Patricia Morin! Nakakatawa yung build-up na institusyon. Parang, wait lang naman, baka isipin nila, napakatagal ko na nag-podcast. Wait, parang di ba may more than 20 episodes na ba kayo? Not yet. We are, kailan ba ito lalabas? September. Sa Saturday. September 18. Sa Saturday, 16th episode namin. See, naka-1 season ka na. Technically, you're on season 2. So, pwede na yun, di ba? Okay, fine. Hello everybody. So yun, kaya siya yung napili ko kasi marami kaming memories na mapapag-sharean. Hindi lang basta about kung ano yung mga pinagsamahan namin, kundi marami rin kasi kaming things in common na gusto. Yeah. So I think, agree ka naman doon, no? Hindi ka naman mag-disagree. I think that's why we clicked, di ba? Like, back in college. Kasi, ang daming mga trip mo na hindi masabayan ng iba nating classmates. Aminin na natin yun. Di ba? Yung mga kajulogsa natin sa buhay. Correct. Aminin na natin yun. Na tayo talaga ang merong Jologs tandem, char. Pero bakit? Cool naman maging Jologs. Oo nga, no? Tsaka hello. Cool talaga kami. Tsaka so, inangat natin yung self natin. Okay, hindi kasi syempre, kami ni Ish talagang itong pandemic, no, na alam naman natin kung gaano kabigat at kung gaano katindi ang mga pangyayari sa mga buhay ng isa't isa at ng lahat. Dahil sa kabigatan ng atmosphere, kami talaga ni Ish, parang madalas tayong mag-usap, para nag-cling din tayo sa isa't isa. Although we have a lot of friends to cling on, pero kami ni Yish talaga, isa siya sa masasabi ko mga naging constant sa akin. So, alam niya ang bawat pangyayari sa buhay ko. Hindi naman bawat kasi hindi ko naman pinapaalam sa'yo kung kailan ako naliligo. No? Pero, anong tawag minsan nababanggit mo kung kailan ka naliligo. Pati nga yung number 2 nababanggit ko. Pero alam mo yun, syempre talagang, di ba, that's what friends are for. Charing. So, because of that, syempre ang dami rin naming napag-sharean at mga naalalang moments of our lives na yung alam mo yun, masarap talagang i-rewind sa aming mga lives. Na kasi yun ang nami-miss natin ngayon, di ba? Nitong pandemic. Yung syempre gusto nating bumalik lahat sa normal. Kaya the more na nag-crave tayo na makabalik sa normal lives natin, the more na mas naaalala natin yung mga sanang nagagawa pa rin natin hanggang ngayon, di ba? And yung mga memories that we shared in the past, di ba, na dati kasi, parang yun nga kasi dahil nga new normal, sometimes because we feel like napaka-stuck na natin dito, alam mo yun, ang sarap balikan nung pre-pandemic. Correct. Throwback talaga kasi we've been
in quarantine for over a year na. Yes, for over a year. Diba? So talagang throwback mo na lahat. Kasi, I mean, ilang beses lang ba tayo nagkita within this pandemic? Parang, Dalawa, tatlo? Diba, hindi pa bilang Hindi ko alam kung tatlo eh. Hindi pa lalagpas sa 5 daliri. Diba? So, correct. That's true. So talagang na. Yeah. So, would you say, Yish, na ikaw ba, parang nabigyan ka ng comfort kahit pa paano nitong pandemic ng parang pagka-throwback, pag-recall, pag-rewind sa mga magagandang memories? I think yes, no? Definitely. Alam mo, actually, very early on pa lang in the pandemic, I think wala pa tayong 3 months in the pandemic, there was a phase that I decided na every day I would post one throwback photo. Alam mo yon na wala pa yun na, as in talagang wala pang 1/4 into the pandemic. Yun na yung trip ko. Gusto ko nang magpo-post ng mga throwback photo dahil nga miss na miss ko na yung outside world. Correct. So, that's one of the things that I really, paano ba? Alam mo yung it gives me hope. If that makes sense. Na babalik din tayo lahat sa normal. Kaya I like looking at throwback photos na parang, hindi ito ako dati at naniniwala akong babalik ako doon. Alam mo yon. So, yeah. Pareho tayo. Ako din. Parang lang, yung mga ilang days pa lang ako after nung simula na mag-ECQ, parang nung March 2020, parang ilang days pa lang nun, parang nag-post na ako agad na ang post ko pa nasa Enchanted Kingdom. Talaga namang bagay na nami-miss mo, di ba? At malabong-malabong mangyari. Nung una, naisip ko lang parang, mag-post tayo ng selfie, sayang Instagram, sayang ang dami pala natin hindi na-upload na photos. Hanggang sa parang, alam mo yon yung minsan na maghahanap ka ng ito-throwback post mo, maano ka na, yung parang mapapatingin ka na sa photos, sa ang dami mo nang maaalala kasi nakalimutan mo na mag-post. Para na siyang black hole. Honestly, like, for example, ako kasi diba alam niya, external ako, like actually, yung external hard drive ko, dinadala ko yun pag kami, hangouts kami, tapos gusto ko, magtitingin lang kami ng mga pictures namin ng college, bilang na sa akin lahat ng photos, diba? And then, pag tumingin ka na, may hahanapin ka lang isang specific na photo, tapos nakita mo na sila lahat, hindi mo na mamalayo nakatambay ka na doon, tapos hindi mo na nakitang throwback photos. Di ba? Tapos remember, I like sending sa group chat natin mga throwback photos. Correct. Yes, saka naalala ko, meron tayong isang call na parang bigla mo yung pinakita sa amin. Tapos, di ba, bigla akong pinaghihingi yung mga pictures. Hoy, kailangan pa i-post yan. So, correct, no? Pareho tayo na masasabi talagang na din, parang isa yun sa mga naging comfort zone. Yeah. Na magtingin sa mga lumang photos na, one day wishing na makabalik tayo kasi, parang anong nangyayari kasi, di ba? Dahil nga we've been stuck so long, parang nawawala na yung reality ng before. Na correct. Parang kapag tinitingnan mo yung mga photos from before, from pre-pandemic, oh my gosh, nangyari ba talaga itong mga to? Kasi nga, I mean, di ba, who would have thought that this would happen in our lifetime? Di ba? Sa dami-dami ng panahon at oras na nabuhay tayo, or nabuhay yung ibang tao, maaabot natin yung ganitong ka-unique na period na we are forced to stay indoors. Na alam mo yun, parang minsan feeling ko, may ending pa ba to? Correct. Actually, no, kasi every time that you feel that it will end, another variant strikes again, and then babalik sa dati, babalik sa and then, syempre, aminin naman na natin na, things could have been handled better, but for sure. We're here. Bumabalik tayo at bumabalik tayo sa base one. Tama ba yung term ko na base one? Oo, na back to square one. I think that's square one. Sorry. And diba, parang that's why I agree na looking back on different stuff or whatever would help you keep your sanity is really helpful. Na kailangan talaga natin yun. Correct. Yeah. And in our case, yung mga pag-throwback, ikaw for you, mahilig ka ngayon mag-throwback ng mga series mo, right? Mga yes. favorites mo.
Yun na nga, actually, I was about to say that sobrang nagpapasalamat ako naman sa lahat naman po ng TV networks. Parang in-spoil nyo naman kami. Parang na ano naman, kumbaga naisip nyo naman na makakahanap ang mga tao ng dahilan to, at least not get bored with, staying at home. Oo. Nakakatawa yung hashtag ng GMA actually kapag parang feeling ko nga yun eh. Anong tawag dito? Unreleased or unspoken campaign kasi lagi silang may hashtag na stay at home dun sa mga throwback na pinopost nila. So I think yun na yun. And grabe, in all fair, siguro syempre hindi ko naman ipinagpapasalamat at ayoko naman ng pandemya. Pero if there's one good thing na dinala nito sa buhay ko, personal naman na ito. So wag niyo ako i-bash. Tsaka hindi ko naman hiniling may blessings naman. I mean, there's always Oo. a blessing in something. So, blessing mo yan. So, wala naman silang pwedeng Yun ang masabi. blessing ko. Correct Oo. na. Sa dami-dami ng mga hinahanap kong programa sa telebisyon at YouTube, kung ano mga tawag dito, mga streaming apps, dumating ang yung mga throwback. Yun. Una, in-upload yung Magkaribal ng buong buo at saka Pangako Sa'yo At sa may I-Want DVD ka pa nun, no? TFC. Tapos ngayon, libre lang sa... Oo, correct. Alam mo yung parang naisip ko rin. In fairness naman sa inipon kong DVD na hindi ko na alam kung nasaan ngayon. Kasi balita ko ay pumanaw na raw ang mga DVD ko. So kung sino man ang nakakuha nun, pakialagaan. But anyway, salamat sa technology at na-upload naman siya sa Kaya I-Want pala. TFC. Oo. Diba? In all fairness naman. Kaya parang hindi na masyadong masakit sa akin yung mga collectionist ko na mayapa na. At least meron naman online. So, yun ang nauna. Actually, feeling ko yun ang nauna sa lahat ng maliban sa mga ni-replace sa sa TV Kasi di ba nagkaroon ng period na puro replace nga. Hanggang ngayon naman, may replace pa rin. Pero parang yun yung una kong bininge na lumang show. Tapos sumunod na doon TGIS na pinalabas ulit sa Heart of Asia. Pero ang pinaka-special sa akin ngayon ay syempre naman, Click. Yun talaga. Kasi kami, syempre kilala mo si Mart, ang isang best friend natin na mag-guest din siya dito. Abangan niyo siya. Pero search niyo sa Instagram. Anong tawag dito? Pareho kami, favorite namin yung Click. Ewan ko lang kung gano'n niya ka-favorite, pero ako kasi sobrang favorite ko. Tapos parang forever namin hinahanap yung clips yan sa YouTube. So parang, finally, kasi dati pahirapan no? Dati pahirapan super, Yung super rare talaga yung mga, parang gems na kung tawagin pag nakakita ka ng mga clips na dati sa, diba ganon? Sa YouTube. Correct, yes. Oo, na-gets ko yung sinabi mong gems. Kasi may kaisa-isang clip dyan. Tapos talagang gem siya. Paulit-ulit ko na siyang pinanood dahil nga nag-iisa siya. So ngayon, at least kahit hindi kompleto, no? Kahit hindi pa kompleto, paging GMA, pakikompleto po. Baka pwede nyo pong ipaabot sa batch nila Angel Locsin at Richard Gutierrez kahit po sila ay nasa ABS. Oh my gosh. Para naman po kompleto ang aming experience. May rights naman sila. Sa kanila Kaya naman may rights naman sila. Pero ang kasi doon, yung Click kasi, aminin na natin, hindi kasi siya ganun parang kasikat like TGIS. So parang walang masyadong clamor. Pero, kaya nga, super nakaka-happy. Pero kami, no, at saka, nung in-upload yan, biglang naglitawan na, huy, ang dami rin palang fans ng Click, So, alam mo yun, meron naman kayong audience sa Cinervan. So, baka naman. Tapos sa GDTV naman, in-upload ang mga Once Upon a Time, Esperanza. Grabe. Yan. Oh my gosh. Grabe yung Esperanza. Sabi ko, Diyos ko, ito talaga yung gem talaga, classic gold. Parang ganon. Kasi talagang buo yung binubuo nila. Hanggang ngayon, nag-upload pa rin sila. Tinatry nilang buuin. Pero, ang hirap naman po kasi ng 2 episodes a day lang. Parang, kamusta naman po? 2 taon ang tinagal ng Esperanza. Pero, I think kasi, feeling ko pinacing nila yun kasi nagkaroon ng chapter na nahinto. Tapos parang, kinukuha pa nila. Hinahalukay pa sa baul. So, kaya siguro pinacing na gano'n. Para at least nga naman, may time na maghalungkat, pero nakaka 200 episodes na sila sa YouTube, So, congrats naman. So, yun. Tas ngayon. Ang galing na we were quarantined in a time like this na sobrang sanay tayo sa digital, diba? Okay. Na, yan, tulad yan. I mean, diba, YouTube Premium, thank you. Kasi, at least, diba, kahit sa'yo mong dagdag gastos siya, pero pag naka-family ka naman with your family. Yes, with family and friends, actually. Oo.
Diba? I mean, it's, ang galing lang. Alam mo yun, ang galing lang na quarantine tayo, na meron na tayong opportunity na ganito. Meron tayong pagkakalibangan. Alam mo yun? Correct. Yes. Pero ano naman ako in all fairness to me, gusto ko tong i-share bilang, para naman malaman nyo na may K naman akong gumawa ng throwback na podcast. Sorry. Hindi kasi, even, alam mo yan, Ish, even before, di ba? Even before talaga ng pandemic pa or magkaroon ng YouTube at I Want TFC at Netflix at kung ano-anong pwede mong panoorin ng mga kalumaang palabas. Mahilig na talaga ako sa ganyan. Hindi pa tayo magkakilala. Diyos ko, ikaw ba alam mo yung mga shows na H2K, Hati-Hating Kapatid, ikaw alam mo yon? Hindi ko alam yun. Alam mo yung Tierra Sangre. Di ba may mga ganon? Mukha ng buhay. Ikaw nga kasi yung mga ganyan, di ba? As in, ikaw yung extreme, parang lang ako, lower level ako. Pero actually, parang doon sa ganun nag-start yun. Tsaka sa GMA Telesine talaga, yun feeling ko yung yun yung jump start kasi ni-replay yan sa QTV. QTV Gems. Oh my gosh, QTV. Oh, di ba? Sobrang ancient na ng QTV. Ni-replay yan, tapos mas iba pa rin, ang katapat niya na pinapalabas, yung mga noontime show, Wawawi, Itbulaga. Ay, hindi, wala sa bokabularyo ko yan nung araw. Doon tayo sa QTV Gems. Para drama-drama tayo sa tanghali, tas luma, yung mga ganun. Tapos, yung nanay ko, tsaka yung yung tita ko, tandang-tanda ko noon, sabi niya sa akin, ikaw naman talaga, may sakit ka naman talaga sa paulit-ulit, kahit napanood mo na, panonoorin mo pa rin. Wala, may ganun talaga. Ka nga. Actually, ganun ka talaga. Personality mo talaga siya, na pagka gustong-gusto mo talaga. Tapos, technically, you're in an emotional high. Oo. Diba? May ganun yung kapag ka-trip mo talaga siya, talaga papanindigan mo yun, papanoorin mo tuloy-tuloy. Oo, talaga. Diyos ko, kita mo naman yung click. Kahit 45 minutes ang isang episode. No? Pati mga telesine. Ayun, salamat pala sa GMA din. Dahil ang mga telesine na minahal ko noong 2006, kahit hindi 2006, inere 90s pa, binabalik nila ngayon sa iHeart Movies. At nag-upload sa YouTube. Huwag niyo pong ipa-flag ha. Unless i-upload nyo, i-flag nyo. Sige. Pero kung hindi nyo naman i-upload sa YouTube channel ng GMA, huwag nyo nang ipagdamot. Pero I think hindi naman yata ganun. Parang may nakausap naman ako. Tapos, ewan ko Ish, pag nakaka-discover talaga ako ng something na ganyan. Kahapon lang, alam mo very timely itong recording natin. Kasi, meron akong matagal nang hinahanap na kanta. Isa to sa mga unang songs ni Tony Gonzaga. Siya ang kumanta ng theme song ng teleserye sa Tape Incorporated pa o GMA pa to, di ba? Ni Nadine Samonte, Oyo Soto at James Blanco. Ang title nun, Ikaw sa Puso Ko, yung teleserye. Pero ang title ng theme song doon. Yun ang title ng theme song. Tapos parang last year, nakahanap na ako ng demo tape niyan. Parang yung composer, in-upload niya yung demo tape. Pero syempre, iba pa rin kung yung version ni Tony, di ba? Kasi yun yung nilabas sa kahapon naman, hindi ko alam, for some reason, parang hinanap ko yung account niya. Kasi gusto ko lang pakinggan ulit yung doon, kahit yung demo version lang. Mamaya, malaman lamang ko, meron na pa din ng version ni Tony Gonzaga. Ito, totoo to wala akong ka-idea, as in promise. Pagkakita ko, huy, may lyric video, tas may mukha na ni Tony. So, ewan ko lang kung baka naman nilagay yung mukha ni Tony kasi nga siya yung kumanta, pero hindi niya version. Nung pinilay ko, unang-unang pa lang, yung unang pagka-play pa lang, ayun na, nag-flashback na tayo sa 2004 kung paano mag-roll ang credits na may mga stars, Ikaw sa Puso Ko, tapos nakalagay doon, yung tanda-tanda ko, theme song doon, sung by Tony Gonzaga. So, yun nakakatawa. At to be fair, nasa Spotify din siya. Ibang level. So, talagang na-happy ako Don't kagabi. underestimate. Diba? Grabe. At saka alam nyo, marami rin hidden gems dyan sa Spotify. Kala nyo. Nakapag-search ako dyan ng mga lumang theme song, nandyan sila. Diba? So, updated ang Spotify. Oo, in fairness. So, mahilig na talaga ako sa ganyan. Tapos, akala ko siya ganun-ganun lang yon. Yung pala talagang magre-reflect siya pati sa mga memories, yung mga tayo-tayo, yung parang ang sarap-sarap balikan, nakaka-enjoy. Ikaw ba? Parang hindi ka naman yata masyadong nag-binge. Parang doon ka sa mga K-drama mo. Charing. Not really. Well, technically,
sa akin, binging talaga ako more on memories. Actually, sa Facebook memories, everyday yan, chinecheck ko yung Facebook memories, di ba? Yung kung ano yung mga pinost mo, or natag ka 2 years ago, as far as 11 years ago, di ba? Parang, wow, alam mo yun, nakikita ko yung mga post ko nung high school ako. Parang, shocks. How does it feel like a lifetime ago? Like, I have been seeing photos or videos of us in our early days ng college, and I was parang lagi mo napapaisip na grabe, ang bilis ng oras, no? Na, alam mo yun, kasi these are things na hindi mo naman babalikan eh. Correct. Yun na Diba? yun. Kasi, Pictures na siya. oo, amin natin sa hindi, kahit bumalik tayo ng St. Paul, na school natin, pwede mo sabihin, di ba? Na St. Paul na school natin. Bumalik tayo dun, hindi na same. Correct. Parang wala Hello, na yung physical nga lang, hindi na pareho nung bumalik tayo nung last time, di ba? Even if, di ba, yung grabe, parang, alam mo yun, na it would, kasi di ba ito yung mga bagay bukod sa tao, di ba, namimiss natin yung moments. And the feelings that we had during that time. Correct. So seeing photos or videos from there, it makes you, like with you, di ba, pag nanonood ka, it brings you back to that moment. Let's say, for example, in 2004, how that show made you feel or how that song made you feel. And the same way sa akin naman, more on sa photos or videos ng memories na, alam mo yun, babalik ka dun eh. Matatransport ka dun sa moment na yun. And I'm just so happy na I really chose to keep those. Kasi actually, I don't know if I've told you this, pero sabi ko talaga nung college pa, itatago ko talaga lahat ng photos na to. Sabi ko, manda kayo sa akin pagtanda natin. Kasi lahat kayo ginagamit nyo yung iTouch ko. Correct. Actually, yun ang most used gadget talaga sa buong section namin. Yung iTouch na issue. Lahat ng baho nyo, lahat ng mga hindi nyo alam na picturean kayo at pinicturean nyo. At mga alam nyo rin na napicturean kayo pero mga hindi nyo natatandaan. Lahat yan ay mayroong transcript of records, Keish. May baul yan sa akin. Oo, may baul yan sa akin. So, alam niyo na, pag nagka-throwbackan tayo, kung dati naglalabas lang kayo ng mga throwback ng mga bata pa tayo, ngayon maglalabas ko ng throwback ng college tayo. Charot. Uy, matindi yun in fairness. Alam niyo yun, di ba nauso yun, yung yung mag-up ng mga lumang photos ng mga tsaka. Pero alam mo, feeling ko yun, kasi di ba medyo nahiya-hiya pa tayo nung ginawa yun eh. Pero mapang-asar pa yung feeling. Pero kung ngayon ginawa yun, syempre may mga pictures pa rin. Mga konti-konti mga picture na ikahihiya mo ng konti. Pero, syempre parang wala na masyado sa iyo. Hindi na ganun ka-cringy. Oo, kasi syempre nagmamature tayo, di ba? May mga character development tayo sa buhay na hindi tayo masyado maapektuhan sa mga, tayo naman talaga yun ang gagawin natin, di ba? Like, ang gagawin ko, itsura ko nung bata ako eh. So, it's just, alam mo yun, ang galing-galing lang. Ako, ang galing kasi, ako, during college yun, nauso yung throwback, no? Oo. Yes. College yun na nagkaroon na ng mga hashtag na Throwback Thursday, hashtag Flashback Friday. Pero hashtag alam mo, Wayback Wednesday. Wayback Wednesday. Pero alam mo, sa totoo lang, bago pa mauso yung mga yan, Pinoy na nagpauso ng mga pagre-recall. Because of, I don't know kung naabutan mo to, one Saturday in 2010, nagpa-hashtag at nag-trend ito sa Twitter, hashtag Senti Sabado. Kasi, akala ko noong una, bakit parang Senti kaya? Parang I remember this. Nag-ano ba siya? Nagre-recall ng mga love stories? Pag nung tinignan ko yung hashtag, puro lumang mga TV show, mga movie, mga nagre-recall sila. Super nakakatuwa na parang, ako nga rin, tsaka isa sa mga upcoming guests na kilala mo, si Kate, nakiparticipate yan. I think sa blog niya, meron pa rin siyang hashtag Senti Sabado section. Kasi nga, yun yung OG very talaga na Kate. Throwback. Diba? Very Tita Kate siya. Yun. So, yun. And even before that, naipasok ko lang, bago magkaroon naman ng mga Twitter na nandiyan na tayo nagsasabihan ng mga opinion natin at nagkaroon ng hashtag Senti Sabado. Bago yan, ang exchange talaga ng mga memories sa TV, yung mga childhood, merong thread sa Pinoy Exchange, ang tawag TV Memories. Actually, doon yan unang na-discover. Tapos, nung nandiyan nga ako, parang nasa page, 100 plus, ganun. Sobrang dami. Alam mo yung pag nakita mo, ang dami rin pa na talagang mga tao na yung ang gusto nilang binabalikan kung ano yung mga nakaraan nila. Kumbaga, they have almost the same memory as you, but you're looking at it with
their different experience on Oo. a certain topic, di ba? Or a certain show, ganyan. Na, ang galing lang na makakapag-reminisce ng ganito. Mm-mm. Di ba? Ang saya. It brings joy, to be honest, na parang pag nakakita tayo ng mga ganyan, di ba, meron tayo mga, nung pinalabas yan, broken-hearted ako eh. Di ba, gano'n, Oo. di ba? Uy, oo Tapos, naman. Meron ako mga specific shows na ganyan. Uy, nung example na lang, palabas yung Magkaribal. I think alam niya to. Alam niya na siya yung crush ko, si Blanc. Huwag na nating banggitin. Pero alam niya yan kasi nag-uusap kami niyan. Alam niya na kung gaano ko siya ka-favorite. So, every time tuloy na maalala ko yung Magkaribal, kahit naman nakaraan na yon at 10 years ago na yon, yun yung pa rin yung may isip ko, di ba, na magandang memory, na hindi lang about the show itself. Oo. So it really has that, if I would say, power, or it has that capability to really transport you back to the past, di ba? Nalalo Parang amoy. Kailangan. Oo, di ba, pag kami naamoy ka, parang, may memory ako dito, ganyan. Oo. Or something. Siguro doon talaga nag-start yun. Ano yan? I mean, di ba, syempre, adulting tayo ngayon. Di ba, whenever we look at this kind of things, it brings us back to simpler days. Correct. Alam mo yun? Parang, correct. Pag nakakita ko ng mga pictures ng college, like, problema lang natin sa tayo kakain sa Rob. Kasi tayo kung pasta boy ba o Sbarro? Tapos naging Mongolian. Oo. Diba? Or ano gagawin natin sa long break natin? Oo. Uuwi na ba? O magkakatsa? Diba? So, sometimes it's an escape, if I would say honestly, na lalo na kapag sobrang stressful na. And right now, it's super stressful, diba? Outside. Correct. Super stressful. So, we have to have that safe space na, alam mo yon, walang stress na papasok. Syempre yung past, kung ano na ipapanood natin, kontrolado natin. Alam mo, yung past na yun hindi naman na mababago yun So if I look at our photo from college, wala na mababago from that moment. That is the reason why, pasok ko na rin, na nabuo ko itong passion project na ito. Aminin ko na talaga. Hindi kasi, basta matagal na to It was a quite long journey naman. Hindi naman super long, pero inisip ko kung saan platform. Pero talaga inisip ko, gusto ko ng space kung saan makakapagkwentuhan lang tayo. Noong una nga pang friends lang talaga Pero gusto ko rin makakilala kasi alam mo kasi ako, kumbaga nahihiwagaan din naman ako sa sarili ko kung bakit ganito na lang ang pagkikling ko sa mga memories. Lalo na kung pagdating sa pop culture stuff or kaya. Kasi yung mga personal, ang dali naman na tayo lang yung mag-usap, di ba? Na parang, syempre we share the same memories. Pero, I've always wondered kung may mga tao ba na katulad ko. Tapos naalala ko yung TV memories. Na nga, hindi ako nag-iisa. Daming tao na maraming memories. Pagdating sa kung man TV show yan, kung mang movie, music, di ba? Parang, ang saya makakita. Gawa tayo ng kulto, ganong level. Huwag naman kulto, nakakatakot. Pero parang ganon, di ba? Gawa tayo ng grupo. Club na lang. Club. Na, tayo yung mga mahihilig at tayo yung mag-share yan. Magpalitan ng kwento tungkol sa mga naaalala natin at mga favorite nating bagay na, hindi man natin click, it's never the same. Muna sa lahat sa YouTube mo na pinanonood. Cast mo na lang sa TV, pero hindi pa rin pareho ng resolution, di ba? Tapos, ako tinatay ko yun pinanonood ko siya ng 4 o'clock ng Saturday para ma-feel yung same na feeling. Pero syempre, iba na, di ba? Hindi na siya ganon. Kasi iba na tayo Alam mo, di ba? Kumbaga parang yung mga experience, dati nung click, I think time ng click, bata pa tayo. Yes. Tapos diba, parang look up lang natin yung teenager life the time. And now, to actually watch it, that we're way past the teenager life. Oo. Tapos nasa adult, na tayo, nasa adult iba na yung pagtingin. Face na tayo. Shucks, dati sobrang ina-admire ko yung part na yon, yung scene na yon. Or sobrang excited ako, ganon. Or dati excited ako ma-experience kung ano yung na-experience nila. Tapos now you're looking at it na done ka na with a teenage face. Diba? It's so fun, actually.
Uy, pero alam mo, parang sa lahat ng throwback stuff na pinangarap ko, yan ang hindi ko na-achieve. Kasi pangarap ko dati magkaroon ng ganyang barkada. Yung parang click TGIS. I mean, tayo ganun. Pero kasi, kunyari tayo, all girls. Kami ng girlfriends din, all girls. Parang ganun. Yung ano tayo, more on, ano ba mga TV show yung ganyan. Pero yung, alam mo yun, dati nag-wish ako na ganyan, na sana may din akong click barkada, yung madami kami, tapos magjojowa din kami. Charot, hindi yung magjojowa. Hindi yun, hindi masyadong maganda. Pero yung sabihin, yung ano, yung diverse, parang gano'n. Oo. Pero yun nga, yun na yun na ano nasa-separate na yung TV or fiction area or face sa totoong buhay. Yeah. Nakikita mo naman doon, mga nagjowaan ng mga magkakabarkada, tapos ang ending, nag-break-breakan din, nasira ang barkada, ganyan. O, di kung nangyari sa atin yun, di ba? Mahirap din, di ba? Oo, exactly. So, alam mo yun, doon naman din ano yung dati nga na bata ka na sobrang idealistic mo pa about everything. And then now looking at it on a mature point of view, di ba? Like, with the experiences that we have now, that we didn't have before. So, iba rin siyang experience. Correct, yes. Pero, di ba, yun nga, gusto kong makahanap din ng mga pare-parehong tao na, or baka ano naman, makabuo tayo. Feeling ko marami naman marami pa rin hanggang ngayon. I think, yes. It should be a community of like, parang passionate about throwback stuff. Oo, hindi lang naman yung mga mahilig tayong mag-look back, yung mga parang yun ang comfort zone natin. And sana ito ay maging space para sa inyo, ang rewind to, rewind with us. Yung kung wala kang makausap, kasi nga ang hirap ngayon. Dahil, aminin naman natin, kahit may mga kasama tayo sa house, di ba? Siyempre may mga moments tayo alone. And hindi naman lahat parang, at may mga nasa isolation facilities. Correct, oo. Sana kahit napakatinis po ng boses ko at napakalakas, hindi po kayo mabuisit. Lalo sumama ang pakiramdam nyo pag narinig nyo. Pero hindi naman, dahil wala naman yan sa boses. Nasa mga pag-uusapan natin yan. Wow, ang kapal na mukha ako para ipoklaim yun. Pero naniniwala naman ako, because, yun nga each one of us, meron talagang unique na memory or unique feeling or emotion dun sa memory na maaaring, we share the same memories. Pero kunyari, ikaw, tayo, pareho naman tayo nanood ng Magkaribal, pero hindi naman yun ang memory mo na nakipagjowaan ka ba nanonood ka ng Magkaribal, di ba? Yeah. Di ba? Parang ganun lang siya. And, sana i-treat niyo itong space niyo or avenue to have kwentuhan, na mag-wine night tayo, na nagkikwentuhan lang ng mga masasaya nating memories. Siyempre, hindi na natin masyadong pabibigatin. Although may mga may mga realizations in life. Kasi, siyempre, doon naman tayo mag-impart naman tayo ng mga lessons. Sorry. Pero, yun, nakaka-excite to see. Sino pa ba ang mga yun ang forever curious ako. Gusto ko makakilala ng mga tao na ganun din, na parang pare-pareho tayo ng memories. Although hindi pareho ng experience. Yun siguro yun. Hindi tayo pareho ng experience, pero pareho tayo ng memory and we can, talk about it all day. All day talaga, walang tulugan. Ganun level. Like tayo, na-excite ako, nakapag-record na po kami ng aming first 2 parts ng aming college memories. And yung pala ang haba na, di ba? Parang hindi na uubos yung mga memory natin. Diba? Parang, alam mo kung mas mahaba na yung time apart natin. As graduates, compared dun sa 4 years natin together in college. Na magpas na kasi it's been what? 6 years. It's been 6 years since we graduated, diba? Kasi 6 years na ako nag-work So, diba? So, paano hindi na uubos? Okay. Diba? Minsan di pa kasama doon yung post-graduation. Kasi I think the past is built up of so many little important and really nice memories that we can all share. Yan. So, ang sarap din makarinig ng memories naman ng galing sa iba. Na parang yung mga bagay na gusto mong malaman. And ako, nagpapasalamat ako, I have my work para gawin yun. Kita mo naman, sa aming online show, lahat na napag-reunion ko, doon ako proud. Si TGIS, Click, para Clara, TVB. Oo, parang alam mo yun. So,
Tapos, ang sarap pakinggan. Tapos, makikita mo sa comments, ang dami rin nila na, uy, I remember that. Uy, ang sarap naman balikan. Parang ano lang, nung nire-record natin ito, kakatapos lang namin ng Angelo at Bobby. Yung mga Yeah, fans ito. nila, Sumilip nagwawala. ako kanina eh. Sumilip ka ba kanina? Oo. O, yung mga fans nagwawala sa lahat ng mga naalala nilang moments nila bilang Bobby at Angelo fan, di ba? Yung mga, alam mo yun, yung mga nakakatuwa, yung kahit hindi kayo magkakapareho ng age, pero you share the same feeling, you share the same Yeah. memory. And meron ka rin matututunan sa mga memories na, syempre, kunyari sila, nandun sila talaga sa set ng movie ni Angelo at ni Bobby. So, meron kang malalaman din na bago galing sa mga memories nila, di ba? Yeah. Oo, that's right. That's right. And that's actually super interesting. Yeah. So, yun ang maipapromise namin sa'yo. Actually, talaga to, hindi lang basta pilot, primer episode. Di ba yung mga teleserye, yung mga The Making sa umpisa? Ay, parang hindi. Meron naman, na-share din naman namin sa inyo ang aming throwback story. And sana tayo din lahat magkaroon ng chance to share what we know, share what we have. Yung mga pwede lang nating i-share. Siyempre, hindi mo naman pwedeng i-share yung mga hindi mo kayang ikwento pa sa iba, di ba? Pero sana magkaroon ng chance, no, na eto, gawin niyo tong space. Or kung hindi tayo, basta pwede tayo mag-share yan. Pero, by listening to us or to me and my friends siguro, na kasi iba-iba talaga per episode, promise. Kaya masasabi ko sa inyo na iba-iba ang memory. Dahil iba-ibang tao din yung nakausap ko, iba-ibang set of friends din. And nakakatuwa na, alam mo yun, from each one of us, we learn new things from our memories. And sana ganun din yung ma-feel nyo every time na mag-listen kayo. Kaya i-ready nyo na lagi ang inyong mga mga wine glass, mga drinks. Kung ano man ang gusto nyo drinks, sige kahit hindi na wine, kahit hindi na rosé, kahit gusto nyo kali, ganun. O kaya root beer. Gusto mo orange juice. 'Di ba? Kung yun ang type nyo, samahan nyo lang kami. Para lang tayong friends na nag-wine night. Kasi ganito din tayo pag nag-wine night, di ba? Yeah. Although definitely, mas mahaba ang chikan kasi wala naman tong closing, ang tawag dito, hindi man nagsasara yung establishment. Pero, di ba, parang ganun din na, actually tayo ngayon naalala ko nung naisip ko yung concept na to eh. Yung nag-wine night tayo isang nag-wine beses. night tayo? Oo, tapos, tayong dalawa. Oo, correct. Tapos, kung ano-ano mga pinag-usapan, di ba? Parang, wala, ang saya lang. And sana yan din ang ma-share nyo. Sama-sama tayo mag-rewind ng ating mga favorite memories with a glass or more than 2 glasses of wine. Huwag na tayo masyadong magpapakalasing. Mahirap din pag nagpakalasing. Baka kung ano mga memory ang mailabas nyo, yung mga hindi na dapat. Sorry. Pero, di ba? Pero Ish, alam mo, sobrang nagpapasalamat ako sa'yo because you've been a friend. You've been a very, very good friend. And ito mga memories na na-share natin, kahit mag-away tayo, mag-grow apart tayo, o kahit forever tayo maging friends, o kahit ano man ang mangyari, ito na yung mga bagay na hindi mananakaw sa atin. Yes. Oo, kasi nga, di ba, like what I've said earlier, past is past na it's, you can somehow expect it na kontrolado mo siya because it can't be altered. It can't be changed. So, it's that. Pag binalikan mo yun na yun. Di ba? So, at saka yun yung pwede mong angkinin. You can call it yours. Walang makakabili. Walang niyan. Hindi mo yan pwedeng ibenta. Sa'yo yan. Walang parang makakakontra kung yun ang memory mo or kung yun ang naaalala mo at yun ang nararamdaman ng puso mo that time that you were, that moment was actually happening in your life. Diba? So with that, huwag na nating masyadong pahabain kasi pilot pa lang. Baka maloka kayo kasi yung mga susunod nating episodes talaga talaga mag-wine night kayo. Maubos yung isang bote. Pero, yeah, na-excite ako to share with you more memories, no, dito sa ating Throwback Podcast. And sana kayo din. So, dahil dyan, i-promote na natin ang social media. So, i-like nyo ang aming Facebook page. Rewind, a Throwback Podcast. Hanapin nyo lang yan. And then, sa Twitter at Rewind Podcast na may letter E yung Rewind sa gitna ng N at D. At The Rewind Podcast naman sa Instagram. Kasi hindi tinanggap yung meda sa sa Twitter. Mas maganda pakinggan yung meda, di ba? Pero yun, so walang da sa Twitter, merong da sa
Instagram. Yan. And then, doon, mag-comment kayo ng mga gusto nyong memories, mga forever nyong maaalalang mga sandali ng inyong lives. At magpalitan tayo ng mga kung ano mga favorite nyong throwback memory. So, sa mga susunod na episodes, yan, na-excite ako. Sana abangan ninyo. At salamat, Ish, dahil meron akong pilot episode. Charing! Trivia po sa lahat ng so buong 13 episodes po ng ating first season. Ito po ang pinakahuli. Talaga naman, no? Kung ano yung pilot, yun yung pinakahuli. Tapos this Saturday ngayong Sabado na lalabas. Edi ang galing. Charing. Yun. So, eto na. Siguro this is the time to wrap up. Yan. So, Yish, thank you. Ano may gusto ka magsabihin? Thank you so much. Imbitahin mo sila sa Blooming in Faith. Yeah, I was gonna say, if you want, if gusto nyo lang magkaroon ng mga idea about things about faith or, actually, hindi naman kami nag-preach doon. Nag-share lang kami kasi wala na naman kaming key mag-preach. So, it's more of journeying lang with us in the Catholic Christian life. So head on to the Blooming in Faith podcast that can be streamed via Spotify, Anchor, and kung saan pa nag-publish si Anchor. So yes, so maganda yung nila. Kumbaga kung ma-intimidate kayo kasi baka feeling nyo imposing, ganyan. Hindi ganon. So chikahan lang, kwentuhan lang din. Parang ganito lang, yun. And, syempre, abangan niyo pa rin ang mga susunod nating episodes every Saturday night and magsama na kayo ng inyong inaming wine or kahit anong drink para sama-sama tayo maglasingan hanggang sa mag-throwback tayo ng malala, di ba? Dito lang sa Rewind, a Throwback Podcast. Bye, everyone! Bye!